Patay na si Garp? Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1088 at may title nga daw itong paparating na chapter na Last Lesson. So sa title pa lang na itong chapter na to alam mo na kaagad na may mangyayaring hindi maganda. Ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing gumamit daw itong si Kobe ng Honesty Impact. Kapag binasa mo nga itong impormasyon na to obviously na maaalala mo kaagad yung Galaxy Impact ni Garp. Ito nga yung ginamit na atake ni Garp nung time na pumasok siya sa Chinosu. Though I doubt na ganitong klaseng lakas yung ginawang Honesty Impact ni Kobe. Since medyo wala pa nga tayong idea sa capabilities ni Kobe hanggang ngayon dahil sa hindi pa nga rin niya ito ipinapakita. Pero base nga sa mga leakers sinasabi nga nila na itong chapter daw na to kay Kobe. So probably beyond sa ine-expect natin itong ipapakitang lakas ni Kobe sa chapter na to. At although hindi nga nabanggit sa spoilers I assume na ginamit ni Kobe itong Honesty Impact na to kay Avalo Pizarro. Since nakita nga natin sa last chapter na atakihin na ni Pizarro itong barko nila Garp, which is sakay-sakay nga nito yung napakaraming sibilyan. At dahil nga sa nung time na to natatakot itong si Kobe, it makes sense nga na nag-rage itong si Kobe dahil nakita niyang mapapahamak na itong mga kasamahan niya. Bali sa mga nagtatanong naman kung bakit ba ganito na lang pinapahalagahan ni Garp si Kobe samantalang siya nga yung naglagay pa sa panganib sa kanya, gaya ng kung hindi siya nagpahuli sa Blackbeard Pirates hindi dapat pupunta si Garp sa Chinosu para sagipin siya, o itong ginawa niya sa last chapter na maling desisyon kaya nalagay sa alanganin si Garp. So para sa akin nga ang tanging rason lang kung bakit ganito na lang kahalaga si Kobe kay Garp kaysa sa ibang tao maski sa mismong kadugo niya dahil sa ini-embody nga ni Kobe yung gustong mangyari ni Garp. So ano ba itong gustong mangyari ni Garp? Ito nga yung gusto niyang magkaroon ng isang estudyante na magiging future ng Marines. Yung estudyanteng malakas, tapat at higit sa lahat malinis yung puso. Ever since nga na maging Marines itong si Garp ito na yung gusto niyang ma-achieve. Pero lahat nga ng mga naging estudyante niya nagre-rebelde sa kanya. Gaya na lang ng mismong anak niyang si Dragon na base nga sa last chapter umanib sa Revolutionary Army. Kaya naman nakita nga natin itong frustration ni Garp nung kinausap siya ni Kuzan. At speaking of Kuzan ang sumunod nga niyang estudyante itong si Kuzan, which is nagrebelde nga rin sa kanya at naging pirata na ngayon. At lastly itong mga apo niya na sila Ace at Luffy. Gusto nga niyang maging magigiting na Marines itong dalawa na to. Pero ang nasa puso nga nila maging pirata. Kaya wala na ring nagawa itong si Garp. Kaya naman nung makilala nga ni Garp itong si Kobe dito na numbalik yung apoy sa kanya. Kumbaga nagkaroon siya ng pag-asa na pwede niya pang matupad yung gusto niya sa buhay. At itong pag-asa nga niya na to nakita niya kay Kobe. Dahil nga sa mabait at malinis ang puso netong si Kobe pwedeng sinumpa nga ni Garp na kahit ano pang mangyari sa kanya ililigtas niya ang bata na to. Dahil ito na nga lang ang huling pag-asa niya na matupad yung gusto niyang ma-achieve sa buhay. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers nagpatuloy daw itong laban ng Blackbeard Pirates kay Garp hanggang sa nag-create nga daw itong si Kuzan ng isang Ice Blade. At itong Ice Blade nga daw na to sinaksak niya kay Garp. At habang nangyayari nga daw ito nakapalibot na kay Garp itong Blackbeard Pirates na nasa Hachinosu. So dahil nga sa atake na to ni Kuzan nakita daw nating dahan-dahan ng nagiging yelo itong si Garp na similar daw sa nangyari kay Jaguar di Saul sa Ohara. At although hindi nga makagalaw pa itong si Garp nakangiti nga lang daw siya at tumatawa habang nangyayari ang lahat ng to. Kumbaga tipikal na ginagawa ng may mga D sa pangalan sa tuwing mamamatay sila. Balililinawin ko lang guys hindi pa nga patay si Garp dahil ang sumunod nga na impormasyon sa spoilers pagtapos daw magyelo ni Garp biglang nagsalita ang narrator kung saan
sinabi nga nito na yung legendary hero daw ng Marines na si Garp naglaho na lang ng parang bula sa Hachinosu. Yung status nga daw niya unknown. Meaning kahit nagyayelo na at sugatan na itong si Garp may tsansa pa rin siyang mabuhay. Dahil gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga reviews natin na kapag nanunood o nagbabasa ka ng One Piece dapat na makita mong mamatay mismo ang isang karakter. Dahil kung binanggit lang na patay siya paniguradong may tsansa pa rin na buhay pa to. So mabalik nga kay Garp hintayin nga natin yung mismong chapter para mahusgahan natin kung paano ba ang possible na paraan kung paano siya makakaligtas. Dahil kung ginawa nga siyang yelo ni Kuzan at nilaglag sa dagat malaki nga ang posibilidad na buhay pa siya. Since hindi nga devil fruit user si Garp at kaibigan nga niya ang napakaraming fishman. So kahit mapunta pa siya sa pinakailalim ng karagatan paniguradong may tutulong at may tutulong sa kanya. Kung sakali naman at ikinulong lang siya sa Hachinosu paniguradong paparating na itong sila Sengoku at Churo. Bali maraming ang possibilities kaya hintayin na lang natin yung mismong chapter. Dahil minsan na nga tayong nalinlang ng freezing attack ni Kuzan gaya ng nangyari kay Saul na it turns out na buhay pa pala ito hanggang ngayon. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing dumating na daw finally itong mga barko ng Marines sa Egghead Island. So probably na sa susunod na chapter paniguradong babalik na ulit yung scene sa Straw Hat Pirates na nasa Egghead Island. Kaya naman maghanda na nga kayo sa sinasabi ni Oda na magaganap daw sa Egghead Island na ikakagulat ng buong mundo. At base nga sa pattern ng mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo mukhang tagilid nga itong Straw Hat Pirates. Dahil natalo na nga ni Blackbeard si Trafalgar Law, natalo na rin ni Shanks si Eustace Kid, at lastly natalo na rin ni Kuzan si Garp. Kaya malamang sa malamang may hindi rin mangyayaring maganda sa Egghead Island. Bali yung mga natitirang part pa nga ng chapter 1088 tatalakayin na lang natin sa mismong chapter review natin. Syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa full chapter review. So yun lang, peace! なあ、知ってるか？あいつここではげんこつのガープって呼ばれて、そりゃもうみんなに恐れられてるって話だぜ。悪党に同情はねえが、家族は違う。海軍将校になる男だ。とっととかかってこい！